sipag, tiyaga at diskarte ang kinakailangan upang mapaunlad natin ang ating buhay. Hindi kahirapan ang hadlang tungo sa pagkamit ng ating pangarap sa buhay. Sa humigit kumulang 40,000 mag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, nakapanayam namin ang ilan sa mga working scholars. Tutuklasin natin kung paano nga ba nila pagsasabay ang kanilang pag-aaral sa kanilang pagtatrabaho. I-compare mo sa common na ginagamit. Si Kaylin, mula sa Faculty of Engineering, nagtatrabaho sa USC Library. Araw-araw na dumadaan si Kaylin sa Engineering Chapel para magpasalamat at humingi ng tulong. Papunta ka na sa trabaho ngayon, hindi ka pa nagmamadali. Mamadali na ako, pati nga medyo magaling na specific ka. Nasa USC Library na si Kaylin at uumpisahan ang kanyang gawain sa trabaho. Ayon kay Kaylin, ang scholarship na ibinigay sa kanya ay napakalaking biyayang ipinagpapasalamat niya. Napakalaking biyaya ng scholarship na natanggap ko last sem. Itong scholarship na to kasi full scholarship siya. So, hindi na kailangan magbayad ng tuition fee yung mga magulang ko. So, nung nalaman ko na natanggap ako sa scholarship, tuwang-tuwa ako nang pauwi ako. Kasi masusurprise ko yung mga magulang ko. So, pag-uwi ko, tuwang-tuwa sila, napaluha pa yung mommy ko. Dahil magiging magaan na po para sa kanila, para hindi na nila problemahin yung tuition fee ko, yung mga kapatid ko na lang. So, ngayon, sinisikap ko yung pag-aaral ko para tuloy-tuloy yung scholarship ko, para hindi mawala ang aking scholarship. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na bigyan niya ako ng malaking biyaya na ito. So, yun. Sa aming paghahanap ng iba pang working scholar, ay natagpuan namin si Marion, isang SPED student. Hindi niya iniinda kung mapuyat man siya. Ang mahalaga ay makapag-aral siya pagkatapos ng duty, upang maihanda niya ang kanyang sarili sa talakayang kinabukasan. Sa pagiging working scholar, ang isa sa pinakamalagang bagay na kailangan mong isa-isipan ng time management. Dito, nahati yung oras, dito pinagpaplanuhan mo kung paano mahati yung oras mo sa pag-aaral, sa extracurricular activities, o kaya sa mga kaibigan mo nga. Para sa akin, tuwing Lunes hanggang Biyernes, doon ko ilala ng aking pag-aaral. Siguro natutulog ako ng alas 12 hanggang alaw. Una naman din araw para sa pag-aaral. Tapos, kinabukasan, dun ko in-invest ko na pag-aaral. Tapos, during break hours and break time, dun naman ako makikipag-socialize sa friends ko para maging balance, para ma-feel ko na estudyante pa rin ako, na may mga kaibigan pa rin. Tapos, tuwing Sabado at Linggo, doon naman nahahati yung sa kaibigan, sa pag-aaral. Parang kailangan siguraduhin ko na magkakaroon ako ng oras o isang araw sa pag-aaral. Tapos yung isang araw naman, o kaya, halimbawa Sabado, yun yung para sa mga friends. So, yun, siguro, kahit sa simpleng text lang o sa simpleng magkikita kami, tapos kakain na sa labas, pwede na yun sa akin. Parang yung human needs ko na satisfy na dahil lang doon. Yun lang. Isa pa sa aming mga nakilala ay si Gab.
nagtatrabaho din sa library. Ayon sa kanya, ay nagpapasaya sa kanya ang kanyang pagtatrabaho. Higit sa lahat, nakatutulong sa kanya at sa kanyang mga magulang ang scholarship na ipinagkaloob sa kanya. Gaano halaga ang scholarship na pinagkaloob sa iyo? Paano din nakatutulong sa iyong pag-aaral? Well, financially, syempre, hindi naman ang malaking factor for us students, di ba? And, for once, nakakatulong siya sa family kasi, well, nakakabawas sa gastusin and considering na lalaki na ng mga price range ng mga bilihin ngayon, malaking factor talaga yung tinulong as scholarship. And another thing is experience because, well, parang siyang pre-orientation mo towards the field that you are about to face for your graduation. And, it also helps you balance your time. Kasi, imbis na you're spending your time doing things leisurely, you're able to accumulate things well, like, organize them in all aspects. Tsaka parang hindi ka natutugso na imbis na nag-aaral ka, lalakwas ka, ayun lang. Nakilala namin si Mark, isang commerce student, naka-assign sa College of Education Chemistry Laboratory. Nakatutulong kay Mark ang pagiging working scholar upang mabalanse ang kanyang oras. Kahit na nahahati ang kanyang oras sa pag-aaral, ay nagagawa pa din niyang mapataas ang kanyang mga marka. Sa katunayan, ay kabilang siya sa mga dean's lister ng kanilang college. Kasi ang parte ng pagiging working scholar ay yung maging tapat at sapat sa iyong trabaho. Yung mararamdaman mong natutuwa sila dahil para sa kanila ka nagtatrabaho. At sa uli, makakita ka pa rin ng matataas na marka o grado sa iyong mga klase, bagamat hati pa rin ang oras sa iyong trabaho at pag-aaral. At matuwa ka ng mga magulang sa iyong mga nakakamit. Sa patuloy na paghahanap namin ng mga working scholars, nakapuko sa aming atensyon si Nadia mula sa College of Commerce at nagtatrabaho sa Faculty of Engineering Dean's Office. May magandang personalidad at positibong disposisyon sa buhay. Palaging nakangiti kung kaya't maraming humahanga sa kanya. Isa si Nadia sa mga bagong tanggap na working scholars. Tinanong namin kung hindi ba siya nahihirapang mag-aaral habang nagtatrabaho at kung paano niya naisisingit ang kanyang social life. Nakakasagabal ba ang pagiging working scholar sa iyong pag-aaral? Medyo kasi imbis na nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, pero nasa sa'yo naman yan kung babalansin mo yung oras. So, kamusta naman yung mga grades mo? Okay lang. Eh, yung sa social life mo? Minsan, hindi ako makabora kasi imbis na naglalakwan siya ako sa trabaho nila ako. Tunay nga na walang hahadlang sa naisin ng isang taong makapag-aral at matupad ang kanyang mga pangarap. Ano man ang iyong estado sa buhay, ay tiyak na makakamit mo rin ang iyong minimithi. Basta samahan mo ito ng sipag, tiyaga, diskarte, at pananalig sa may kapal. Ay tiyak na magtatagumpay ka balang araw. Ika nga ng iba, kapag may tiyaga, may nilaga. Muli po, salamat at magandang araw.